Alam mo ba kung bakit kahit anong effort mo, parang lagi kang talo sa relasyon? Baka hindi ikaw ang problema. Baka yung partner mo mismo ang lason sa buhay mo. Kasi minsan hindi love ang meron ka, kundi prison. At kung hindi mo ito matututunang kilalanin, baka tuluyan kang masakal, masira ang tiwala mo sa sarili, at mawalan ka ng direksyon. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 signs ng toxic na partner. Ito ang mga pinakamapanganib na senyales na dapat mong bantayan bago ka tuluyang lamunin ang relasyon. Kapag nasa relasyon tayo, natural na magbigay, magmahal, at magsakripisyo. Pero may hangganan. Ang problema? Hindi lahat ng relasyon ay healthy, at hindi lahat ng partner ay supportive. Minsan, akala mo normal lang yung sitwasyon, pero ang totoo, dahan-dahan ka nang nauubos. Emotional kang drained araw-araw. Lagi kang kinakabahan kapag kasama siya. Pakiramdam mo na hindi mo to nakilala ang sarili mo. Ang pinakamasaklap? Ang toxic partner ay bihirang halata sa simula. Kadalasan sweet, maalaga, at parang sila pa ang pinaka-perfect na tao sa mundo. Pero habang tumatagal, doon mo mararamdaman na parang hindi ka na malaya. Ang relasyon na dapat nagbibigay ng peace, nagiging source ng stress. Ang taong dapat nagbibigay ng lakas, siya pang sumisipsip ng energy mo. At bago mo pa malaman, ikaw na pala yung laging umiiyak. Ikaw na pala yung nawala ng tiwala sa sarili. At ikaw na pala yung hindi makaalis kahit sobrang sakit na. Isipin mo ito. Paggising mo sa umaga, imbes na ma-excite ka na makita siya, natatakot ka na baka may mali ka na naman. Kapag nagkamali ka ng maliit na bagay, grabe yung galit niya, parang wala kang karapatang magkamali. Kapag may success ka sa buhay, imbes na maging proud siya, parang binabaliwala niya or minamaliit. At dahil mahal mo siya, iniisip mong baka ikaw nga ang may problema. Kaya nagiging cycle na. 1. Siya ang may mali. 2. Ikaw ang sinisisi. 3. Ikaw ang humihingi ng sorry. 4. Tapos gagaan ng konti pero uulit na naman. Kung hindi mo makikilala ang mga signs ng toxic partner, mapapagod ka nang hindi mo namamalayan. Baka dumating sa point na kahit wala pa siyang sinasabi, automatic kang guilty, automatic kang natatakot, at automatic kang sumusuko. Ayan ang gusto nating putulin ngayon. Makinig kang mabuti, kasi kung nakikita mo ito sa relasyon mo ngayon, baka panahon na para magising. Sign for a 1, laging control freak. Ang isa sa pinakamatinding red flag ng toxic partner ay kapag gusto niya lahat ng galaw, mo ay nasa ilalim ng kontrol niya. Paano mo malalaman? Simple. Tatanungin niya lagi kung nasaan ka. Hindi siya makontento sa simpleng sagot. Gusto niya i-update mo bawat minuto. Kapag lumabas ka kasama mga kaibigan mo, magtatampo siya o magagalit. Kapag nagdesisyon ka para sa sarili mo, parang mali palagi kasi hindi siya nakonsulta. Ang healthy na relasyon ay may trust at freedom. Pero sa toxic relationship, ang partner mo ay parang gusto niyang siya lang ang mundo mo. Halimbawa, kung sasabihin mo sa kanya, lalabas kami ng barkada ko para mag-basketball. Ang sagot niya hindi simpleng okay ingat. Imbes gagawin niyang issue. Bakit sila na naman? Ako na naman ang walang oras sa'yo. Ano bang meron sa kanila na wala ako? Ganito magsisimula, manipulative guilt. Ginagawa niyang mali ang normal na bagay para makuha niya ang gusto niya. Sa Stoicism, may kasabihan si Epictetus, "You may fetter my leg, but my will, not even Zeus himself can overpower." Ang ibig sabihin, pwede nilang kontrolin ang paligid mo, pero ang tunay na freedom ay nasa loob mo. Kapag tinatanggal ng partner mo yung freedom mo na maging ikaw, yan na ang pinakamatinding lason sa relasyon. Sign number 2, emotional manipulator, guilt-tripping expert. Ito yung partner na hindi na kailangan sumigaw kasi magaling silang magpa-guilty. Ganito ang style nila. Kapag hindi mo sila sinunod, iiyak sila o magtatampo ng matindi para maramdaman mong ikaw ang masama. Kapag may conflict, imbes na pag-usapan, gagawin nilang ikaw ang dahilan ng lahat. Kapag may problema sila, ikaw dapat ang laging may solusyon. Pero kapag hindi mo nagawa, wala kang pake. Classic example. Sabihin natin hindi ka nakasama sa date kasi may bigla kang work. Imbes na maintindihan ka niya, sasabihin niya, kung mahal mo talaga ako, dapat ako yung priority mo. Pero tingnan mo, trabaho pa rin ang inuuna mo. Siguro hindi mo na talaga ako mahal. Boom, automatic kang guilty. Kahit alam mong valid yung reason mo, mapapaisip ka, oo nga no? Baka ako nga yung mali. At dahan-dahan, nawawala yung boses mo sa relasyon. Lahat ng decisions based na sa kung paano siya hindi magtatampo. Sa Stoic lens, ito yung tinatawag na false judgment. Kasi pinapaniwala ka niyang ang worth mo ay base sa kung paano mo siya napapasaya. Hindi, sa kung sino ka talaga. At kung hindi ka magigising dito, mauuwi ka sa cycle ng self-blame. Ikaw yung laging mali, siya yung laging tama, at ikaw yung laging lumuluhod para mapatawad sa kasalanang wala ka naman talagang ginawa. Kung naramdaman mong may kahawig dito sa relasyon mo ngayon, huwag mong i-ignore. Ang maunang usapang sa paglaya ay awareness. Napansin mo bang kahit anong gawin mo, parang hindi sapat para sa kanya? Parang lagi kang naglalakad sa manipis na yelo, takot na takot magkamali kasi baka may masabi na naman siya. Ang tanong, normal ba yon sa isang relasyon? O senyales na toxic na talaga yung partner mo? Sa totoo lang,
Marami sa atin ang naniniwala na ang relasyon ay dapat puno ng support at pagmamahalan. Pero minsan, nagiging opposite siya. Imbes na magbigay ng peace, nagiging source ng anxiety. Bakit? Kasi kapag may toxic partner ka, nawawala ang balance. Imbes na magkasama kayong lumago, isa lang ang laging nasusunod. Laging ikaw ang nag-a-adjust. Laging ikaw ang mali. Laging ikaw ang nag-e-explain kung bakit hindi siya dapat magalit. At sa ganitong sitwasyon, mahirap makita ang red flags dahil covered sila ng salitang love. Sasabihin ng partner mo, ginagawa ko lang to kasi mahal kita. Pero ang tanong, kung pagmamahal ang dahilan, bakit parang hindi ka makahinga? Isipin mo kung tuloy-tuloy kang nasa ganitong cycle. Nagkamali ka ng maliit na bagay, like late ka lang ng 10 minutes, buong araw niyang sisirain ang mood mo. Kapag masaya ka at may achievement, imbes na makisaya, bibiruin ka o babarahin ka para bumaba ulit ang energy mo. Kaya kapag hindi mo nasunod ang gusto niya, ang treatment niya sa'yo parang wala kang kwenta. At dahil ayaw mo ng gulo, lagi ka nalang humihingi ng tawad. Lagi kang nag-e-explain. Lagi kang lumuluhod para lang maayos ulit yung mood niya. Dahan-dahan, nawawala yung identity mo. Hindi ka na yung dati mong masaya at confident na tao. Nagiging tao ka na. Lang natakot na magkamali. Kung hindi mo ito mapapansin, dumadating sa point na naniniwala ka na wala ka talagang kwenta. Nabuti na lang at tinitiis ka ng partner mo. Pero ang katotohanan, manipulasyon lahat yon. Sign number 3, lagi kang minamaliit o binababa. Healthy relationships yung cheerleader ng isa't isa. Toxic relationships sorry critic na walang humpay. Paano ito lumalabas? Kapag may success ka, sasabihin niya, yun lang? Hindi impressive. Kapag may plano ka, laging may comment. Sigurado ka ba? Parang wala kang alam dyan. Kapag proud ka sa sarili mo, gagawin niyang biro o joke para hindi ka masyadong lumipad. Sa una, mapapaisip ka, siguro constructive criticism lang ito. Pero habang tumatagal, mapapansin mong wala ka ng gana mag-share. Bakit? Kasi sa bawat kwento mo, may ready siyang pangbara. Example, may nakuha kang promotion sa trabaho. Excited kang i-share. Ang sagot niya, oh, so ibig sabihin mas busy ka na ngayon? Wala ka ng oras para sa akin. Saka promotion lang yan, hindi naman ibig sabihin magaling ka na. Masakit, diba? Dapat nga proud siya pero ginawang issue pa. Sa Stoic philosophy, laging sinasabi na, ang opinyon ng iba ay wala sa kontrol mo. Pero ang reaction mo ay hawak mo. Pero isipin mo, paano ka makakareact ng tama kung araw-araw ay binabaan ang tingin sa'yo ng taong dapat mag-angat sa'yo? Kapag lagi kang minamaliit ng partner mo, hindi iyon tough love. Hindi iyon honest feedback. Yun ay toxic belittling. Isa ditong paraan na primarim damais may kilangibo siya kasi para bang hindi ka sapat mag-isa. Sign number 4, extreme jealousy at possessiveness. Okay, normal lang minsan ang selos. Tao lang tayo. Pero kapag sobra na, nagiging lason siya. Paano malalaman kung toxic jealousy na? Kahit simpleng like mo sa post ng opposite sex, gagawin niyang malaking issue. Kapag may kausap kang iba, kahit work-related, magagalit siya. Gusto niya lagi kang accounted for. At kapag hindi ka nag-update, automatic conclusion, may iba ka. Sa ganitong klase ng selos, hindi na siya dahil mahal ka niya, kundi dahil gusto kanyang i-control. Halimbawa, pumunta ka lang ng family gathering at may pinsan kang opposite sex na nakabati sa'yo. Pag uwi mo, imbes na tanungin ka kung kumusta, ang bungad niya. Sino yung kasama mo kanina? Bakit parang ang lapit niya? Siguro hindi mo sinasabi sa akin lahat. Boom! Automatic interrogation. At kapag sinabi mong wala lang yon, hindi ka pa rin paniniwalaan. Magagalit pa. Kaya ang ending, hindi ka na lang lumalabas. Hindi ka na lang nakikipag-usap sa kahit sino. At ayon, nakulong ka na sa mundo niya. Sa Stoicism, sinasabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na kalayaan ay nasa kapangyarihan mong piliin ang iyong reaksyon, hindi ang kapangyarihang kontrolin ng iba. Pero sa toxic partner, ang freedom mo ay nawawala. Kasi ang selos niya ay parang rehas na. Unti-unting pumapalibot sa'yo. Hanggang wala ka nang magawa kundi sumunod. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang nananatili sa relasyon kahit alam nilang mali na? Dahil hindi nila alam kung paano kilalanin ang mas malalalim na signs ng toxicity. Hindi lahat ng sakit ay nakikita sa sigaw o selos. Minsan, nasa mga tahimik pero mapanirang ugali. Kapag toxic ang partner, hindi lang ito tungkol sa selos o kontrol. Minsan, mas malalim ang sugat na iniiwan nila. Yung tipong hindi lang sa relasyon apektado, kundi pati sa pagtingin mo sa sarili. Ang masama, hindi ito obvious sa una. Akala mo normal lang. Akala mo maliit na issue lang. Akala mo face lang at lilipas din. Pero habang tumatagal, doon mo makikita. Hindi lang pala relasyon ang nasisira. Pati ikaw mismo. Isipin mo ito. Gumigising ka araw-araw na parang kailangan mong patunayan ang sarili mo para lang maging sapat. Kapag nagsasabi ka ng problema mo, hindi ka pinakikinggan,
Parang wala kang karapatan maging emosyonal. Kapag nag-open up ka, gagamitin palaban sa'yo yung mga sinabi mo. Dahan-dahan, natututo kang manahimik na lang. Natututo kang itago ang nararamdaman mo. Natututo kang tiisin kahit mali dahil natatakot kang baka mas lumala pa. At dito nagiging masakit. Kasi kahit alam mong toxic, nananatili ka kasi iniisip mo, baka ako naman talaga yung may problema. Baka ako yung kulang. Pero ang totoo, hindi mo kasalanan. Kung may taong sisirain ang tiwala mo at gagamitin ka para sa sarili nilang advantage. Sign number 5, gaslighting. Ginagawang maliit ang katotohanan mo. Gaslighting. Ito yung isa sa pinakamapanganib na ugali ng toxic partner. Bakit? Kasi hindi lang nito sinisira ang tiwala mo sa kanya, kundi pati tiwala mo sa sarili. Paano lumalabas ang gaslighting? Kapag sinabi mong nasaktan ka, sasabihin niya, arte mo lang yan? Wala ka namang dahilan para masaktan. Kapag nagkwento ka ng naramdaman mo, ang sagot niya, imagination mo lang yan. Ang drama mo sobra. Kapag may malinaw kang memorya ng nangyari, babalik ta rin niya, hindi yan yung nangyari. Ikaw lang ang may ibang version. Dito mo mararamdaman na parang nababaliw ka na. Kasi kahit alam mong may nangyari, ipaparamdam niya sa'yo na mali yung pananaw mo. Example, nahuli mo siya na may ka-text na suspicious. Confront mo siya. Ang sagot niya, grabe ka, wala kang tiwala sa akin. Kaibigan ko lang yon. Ikaw talaga, lahat ng bagay iniisip mo masama. Siguro ikaw yung may tinatago kaya ganyan ka mag-isip. Boom, ikaw na yung mali. Ikaw na yung paranoid. As kahit obvious, mapapaisip ka, oo nga, baka ako nga ang mali. Sa Stoic philosophy, mahalaga ang clarity at reason. Sabi ni Seneca, truth is simple, but the mind of man complicates it. Pero sa gaslighting, sinisira mismo ang access mo sa truth. Pinapaisip ka na baka wala ka ng alam, at kailangan mo lang silang paniwalaan. Kapag may partner kang laging nag-gaslight, hindi ito pagmamahal. Ito ay mental warfare. Sign number 6, walang emotional support in validating partner. Ang isa pang matinding senyales ng toxicity ay kapag ang partner mo ay hindi marunong magbigay ng emotional support. Kasi tandaan, ang relasyon ay hindi lang tungkol sa kilig at saya, kundi tungkol din sa pagdadamayan sa hirap. Pero paano kung ganito ang partner mo? Kapag umiiyak ka, imbes na yakapin ka, sasabihin niya. Ang babaw mo, iyak ka ng iyak. Kapag nag-open up ka ng problema, imbes na makinig, sasabihin niya, wala yan, overthinker ka lang. Kapag depressed ka, imbes na tulungan ka, sasabihin niya, ikaw kasi mahina ka. Buti pa ako, kaya ko lahat. Nakakasakit ito kasi imbes na makaramdam ka ng comfort, lalo ka pang nawawalan ng gana mag-open up. At sa bandang huli, matututo kang itago lahat ng nararamdaman mo. Example, sabihin nating may problema ka sa trabaho at gusto mo lang ng kausap. Ang sagot niya, problema mo yan, hindi ko yan issue. Ako nga dami kong stress pero di ako ganyan ka-emotional. Anong mararamdaman mo? Hindi lang lungkot, kundi isolation. Parang mag-isa ka kahit nasa relasyon ka. Sa Stoic philosophy, laging binibigyang diin ang compassion at virtue. Kasi ang tunay na malakas ay hindi yung walang nararamdaman, kundi yung marunong umunawa ng iba. Kapag ang partner mo ay hindi marunong magbigay ng emotional support, hindi siya strong, kundi insensitive. At kung patuloy kang nananatili sa relasyon na ganito, unti-unti kang mawawala. Kung nakikita mo sa partner mo ang gaslighting at kawalan ng emotional support, huwag mong isipin na normal ito. Hindi ito simpleng away, hindi ito simpleng misunderstanding. Ito si Balinor na senyales ng toxicity. Sa bawat relasyon, may ups and downs. Pero ang problema, kapag toxic ang partner, ang downs ay hindi lang basta away o tampuhan. Nagiging pattern siya. Nagiging lifestyle. At ang masama, ikaw ang nauubos habang tumatagal. Kung hindi mo kilalanin ang pinakamatinding sign na ito, baka matulad ka sa libu-libong tao. Na nagising na, lang isang araw, wala nang tiwala sa sarili. Walang lakas at walang direksyon. Isipin mo, dati malakas ang boses mo. Ngayon, tahimik ka na lang kasi lagi kang mali. Dati confident ka sa sarili mo. Ngayon, kahit simpleng desisyon natatakot ka na baka mali ulit. Dati, alam mo kung sino ka. Ngayon, parang nawala ka na. Ito ang epekto kapag huli na bago, mo na-realize na yung partner mo pala ay hindi lang toxic, kundi abusive. Ngayon, eto na ang pinakamatinding senyales ng toxic na partner. Sign your sechi, abusado, emotional, verbal, o pisikal. Ito na ang pinaka-extreme na level ng toxicity. Hindi na lang ito tungkol sa selos, gaslighting, o belittling. Ito na yung point na ginagamit na ng partner mo ang galit, pananakot, at minsan pati dahas para makuha ang gusto nila. Paano ito lumalabas? Emotional abuse. Lagi kang pinaparamdam na walang kwenta. Ginagamit ang silent treatment para parusahan ka. Verbal abuse. Lagi kang binabastos, minumura. Tinatawag ng mga salitang masakit para saktan ka. Physical abuse.
Kapag hindi na nila kayang kontrolin ka sa salita, ginagamit na nila ang kamay nila o physical force. At ang pinakamalupit, kapag natapos na yung episode, magsusorry sila. Sabihin nila, sorry, nagalit lang ako kasi mahal na mahal kita. Pero sa totoo lang, hindi ito pagmamahal. Ito ay pure control at dominance. Example, isang lalaki ang kinuwento. Sa tuwing nagkakaroon sila ng tampuhan, sinisira ng girlfriend niya ang gamit niya, cellphone, damit, kahit laptop sa trabaho. Kapag nagagalit siya pabalik, ang sagot lang ng babae, kasi sobra akong nasaktan. Kung mahal mo ako, dapat iintindihin mo kung bakit ako nag-react ng ganito. Kaya ang ending, siya na yung laging humihingi ng tawad, kahit siya ang naagrabyado. Sa Stoic philosophy, may mahalagang prinsipyo. Huwag mong hayaang sirain ng iba ang iyong kaluluwa, kahit pasirain nila ang iyong katawan. Kung abusado ang partner mo, emotionally, verbally o physically, hindi ito normal. Hindi ito love at hindi ito dapat tiisin. Ngayon, tapos na natin ang 7 signs ng toxic na partner. 1. Control freak. 2. Emotional manipulator, guilt-tripping. 3. Laging minamaliit o binababa. 4. Extreme jealousy at possessiveness. 5. Gaslighting. 6. Walang emotional support. 7. Abusado, emosyonal, verbal o pisikal. Kung isa o dalawa lang dito ang nakita mo, red flag na. Pero kung marami ang present, kapatid, hindi na yan love story. Isa na yang toxic trap. Tandaan, ang love ay hindi dapat nakakulong. Ang love ay hindi dapat nakakasakit. Ang love ay hindi dapat nagtatanggal ng pagkatao mo. Sa Stoicism, love is about virtue, ang pagpapabuti sa isa't isa, hindi ang pagsira. Kung sa lahat ng binanggit kong signs, may tumama sa'yo, huwag mong ipikit ang mata mo. Awareness is the first step, pero action ang magliligtas sa'yo. Gawin mo ito ngayon. 1. Kilalanin ang sitwasyon. Huwag mong i-deny. 2. Mag-set ng boundaries. Kung kaya pang ayusin, ayusin. Pero kung wala ng respeto, wala ng halaga. 3. Alamin ang value mo. Hindi ka ginawa para maging punching bag ng kahit sino, emosyonal man o pisikal. 4. Kumilos kung kailangan lumayo. Mas mabuting mag-isa na may peace kaysa kasama ang taong unti-unting sinisira ka. Ngayon, gusto kong tanungin ka. Sa 7 signs na pinag-usapan natin, alin ang pinakatumama sa karanasan mo? Len, at ano ang plano mong gawin kung makita mong nandyan na pala lahat? I-comment mo sa baba. Dahil baka yung sagot mo, sharing maging inspirasyon ng iba para kumilos. At kung gusto mong patuloy na palakasin ang isip at puso mo gamit ang Stoic mindset, huwag mong kalimutang i-like ang video na to, i-share sa mga kaibigan mong kailangan marinig ito, at mag-subscribe para sa mas marami pang content na magbibigay linaw sa'yo. Remember this, love should never be a prison. Love should never destroy you. Love, in its truest form, should set you free.